is Linel C. Tamayo at sa video na ito ay aking ibabahagi ang aking short video narration tungkol sa Noli Me Tangere, isang mahalagang nobela sa kasaysayan ng Pilipinas. So, bago ang lahat, kilalanin muna natin ang may akda ng nobelang ito. Ang Noli Me Tangere ay isinulat ni Dr. Jose Rizal, isang bayani ng Pilipinas. Si Rizal ay pinanganak noong Hulyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay isang manggagamot, manunulat at reformista na naging instrumento sa pagbuo ng pambansang kamalayan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Ang Noli Me Tangere o sa Latin na Tachminat na inilathala noong 1887 ay isa sa kanyang mga pinakamahalagang akda na naglalahad ng mga pang-aabuso at katiwalian sa kolonyal na lipunan. Ang Noli Me Tangere ay nagsimula kay Juan Crisostomo Ibarra, ang main karakter ng nobela. So, pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europa, bumalik sa Pilipinas si Juan Crisostomo Ibarra para mahanap niya ang kanyang ama na patay at ang kanyang mga pamilya ay siniraan puri ng mga tiwaling fraile, lalo na si Padre Damaso. Nakatuon siya sa reforma. Plano ni Ibarra na magtayo ng isang paaralan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay pinigilan ng simbahan at siya ay maling akusahan ng paghihimiksi. Ang nobela ay sumusunod sa kanyang mga pakikibaka laban sa mapang-api na kolonyal na pamahalaan ng kolonyal at autoridad ng relihiyon. Ang kanyang pagkabigo, ang kanyang pagtakas sa tulong ng outlaw na si Elias, at ang mga trahedya na lihim na ipinahayag tungkol sa kanyang minamahal na si Maria Clara. Dito ay hinamak ni Padre Damaso ang kanyang ama, kaya't hindi siya makapagpigil, tinangka niyang saksakin ang pari. Ngunit napigilan lamang siya ni Maria Clara dahil sa pangyayaring iyon. Itinawalag ng Arsobispo si Ibarra mula sa simbahang Katoliko. Ngunit sinamantala ni Padre Damaso ang pangyayaring ito at inutusan si Kapitan Tiago na huwag ituloy ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Sa halip, ipinagpasya ni Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara sa binatang Kastila na si Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ni Maria Clara, siya ay nagkasakit at sa tulong ni Kapitan General napawalang bisa ang pagka-ekskomulgado ni Ibarra at muli siyang tinanggap sa simbahan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay muling hinuli at ikinulong dahil naparatangan siyang nanguna umano sa pagsalakay sa kuwartel. Habang ginaganap ang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago sa kasunduang pagpapakasal nina Linares at Maria Clara, nakatakas si Ibarra sa tulong ng kanyang kaibigang si Elias. Bago tuluyang tumakas, nakapag-usap ang magkasintahan ng palihim. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumakas na si Ibarra sa kulungan. Sa tulong ni Elias, ibinuhis ni Elias ang kanyang buhay para kay Ibarra, at nang malaman ni Maria Clara na wala na si Ibarra, nalungkot ito at nawalan ng pag-asa. Hiniling na lamang niya na siya ay ipasok na lamang sa kumbento at kung hindi,
mawawakasan na lamang niya ang kanyang buhay. At nakarating na si Elias sa gubat ng Ibarra, sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at ang malamig na bangkay ng kanyang ina na si Sisa. Bago tuluyang bawian ng buhay si Elias, siya ay nanalangin at sinabing mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na bukang liwayway. Ngunit para sa makakakita nito, bilin niyang batiin ito at huwag kalimutang alalahanin ang mga nabulid sa dilim ng gabi. Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ni Elias. At yun lamang po, maraming salamat.